So sa isang araw ay kumita tayo sa YouTube ng 1,800, 2,200 and titignan natin yung ating lifetime. So ang total naman yung ating lifetime ay 3,591,517. Hi guys! Welcome dito sa aking YouTube channel. Kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, my name is Mark from Pinoy Influencer. Ang channel ko po ay nagtuturo paano kayo kumita ng pera online, tutorials, motivation, trading at mga investment. Kung interested po kayo sa mga ganong klase ng content, consider subscribing by hitting the subscribe button at i-on mo na rin yung notification bell. I will notify and update you kapag may bago akong upload na video. Ma-appreciate ko rin kung i-hit nyo na agad yung like at i-share nyo to sa lahat ng kilala nyo na gustong kumita ng pera online. So wag na nating patagalin. Let's go! So sa video na ito ay dalawa po ang bahagi na ito. Sa una, ituturo ko muna sa inyo paano kayo mag-create ng account. And sa pangalawa ay ituturo ko sa inyo paano ayusin po ang yung YouTube account. And pangatlo guys, ituturo ko sa inyo paano kayo mamili ng mga niche or topic na uumpisahan ninyo. At ituturo ko na rin po sa inyo sa video na ito kung paano nyo po paabutin ng 1,000 subscribers at paano po maabot yung monetization po ng YouTube. And paano rin po kayo kumita sa pag-upload nyo pa lang ng isang video sa tutorial na ito. So, interesting ba yung topic na yon? So, tapusin mong panoorin yung video at ituturo ko sa inyo yung step by step po na yan. So, ang tutorial na ito ay step by step, kaya susundan nyo lang po itong video na to. So, ang gagawin nating una, ito po yan. Pupunta lang po kayo dito. Halimbawa, ito po yung cellphone nyo sa kung Google Play man yan or yung App Store. So, pupunta lang po kayo dito and then makikita nyo yung Google. I-click nyo lang po itong Google and dito, i-click nyo lang po yung dito sa taas. And next po ay pwede nyo pong i-manage. Kung wala pa po kayong as in account sa Google ay wala po, hindi ganyan po yung makikita nyo. Ito kasi ay meron na po account. Pero mamimili po ako ng iba. And dito, gagawin ko lang dito is i-click ko lang ulit ito. Makikita nyo po yan. And dito, next po dyan is mamimili po tayo. So, ang nakalagay dito sa baba, add another account. So, pwede nyo na pong gamitin yung dating yung Google account para gumawa ng YouTube. Pero kung wala pa po, so gagawa tayo ng tutorial as in zero. Ibig sabihin, mag-uumpisa tayo sa bago. So, ang gagawin ko lang is add another account. And ngayon, ay gagawa tayo ng panibago nating account dito po sa Google para makita nyo lang po na paano mag-start. So, ang gagawin natin dito, ito po yung lalabas po kasi dito. And ang gagawin lang natin is i-click lang natin tong create account. So, meron tayong account sa Google pero magdadagdag tayo para dito sa instruction natin at para madali po siyang sundan. So, click lang natin tong create account. So, dito, dalawa yung hinahanap niya, for my personal use or for my work or business. Ano man yung gagamitin nyo dyan, wala po problema. So, halimbawa, personal use lang yung gagamitin natin. So, ilalagay natin ulit yung ating pangalan. So, dito, ilalagay ko lang yung pangalan ko. So, nakalagay dito, yung last name is optional. Kahit di nyo po lagyan ng last name po, pwede po. Pero kung gusto nyo lagyan, walang problema din. Then, i-click nyo lang po itong next. Nakikita nyo naman dyan. Ang next natin is click nyo yung next. And dito, hahanapin ulit yung basic information nyo, which is bibigay nyo sa kanila yung birthday nyo. So, dapat po yung tama po yung ilalagay natin. So, kapag nailagay nyo na po yung birthday nyo, hinahanap naman dito yung gender. So, ilalagay natin. So, pipili lang po kayo kung ano po ilalagay nyo dyan. So, siyempre, male ba or female, or kahit di nyo sabihin, wala rin problema. So, halimbawa, rather not to say, pwede rin nating ilagay dyan. So, gagawa na tayo ngayon ng username natin para sa ating Gmail or Google account. So, dito, gagawa tayo ngayon at ipapakita ko sa inyo, dapat po wala siyang kapareha. So, pwede po tayong gumamit ng letters, numbers, and periods. So, dito, inilagay ko, Pinoy 2025 para titignan natin kung available po siya. So, nakalagay po siya, available po yan, kaya hinahanap niya na po yung password ko. So, itong password na to, so maglalagay lang po kayo, dapat yung marami pong combination, may numbers, may asterisk, or iba't iba pang mga combination para hindi po siya madaling hulaan. So dito, nakita nyo, meron na po akong password. So gagawin ko lang dito is tatanggalin ko na yung show para ibig sabihin, yung mismong password ko na yan, hindi madaling hulaan. So, gagawin ko ng next is click ko lang po itong next. So, dito, review your account info. You can use this email address to sign in later. So, ang gagawin na lang natin is i-click lang natin ulit itong next nandito po sa baba para mas madali po siyang sundan. So, dito nakikita nyo, privacy and terms. Ibig sabihin, ito po ay babasahin po natin para alam po natin yung privacy policy ni Google or Gmail. So, ang gagawin natin next ay i-click lang natin tong I agree. Ibig sabihin, nabasa nyo and nag-agree po kayo dyan po sa kanilang terms. At dahil dyan guys, nakita nyo, ito na po yung ating account. Don't get locked on your dismiss lang natin yan. And meron na po tayong panibagong Google account. So, ito pong tutorial na to, napakadali po mag-create po ng Google account.
And next step na natin is gagawa na tayo ng YouTube natin. Dahil meron na tayong mismong Google account, sa YouTube na tayo, pwede na tayo mag-start. So, nandito na tayo sa ating YouTube. Makikita nyo dito, so yung Google din, nandito na kasi yung mga options. Ang click lang natin is ditong YouTube na to. So, gagawa tayo, click lang natin tong YouTube. Pero ngayon, nakalagin ako sa aking personal account. So, papalitan ko siya. So, dito, i-click ko lang to. And kung wala po kayong account, wala pong lalabas dyan, kundi yung ginawa nyo lang. So, makikita nyo dito. Yan. So, hahanapin nyo lang. So, ito yung ginawa natin kanina. So, dito na po yan. So, wala pa po siyang channel. So, ngayon, ang gagawin lang natin, napakasimple lang po. I-click lang po natin ito. Yan, no channel. And magkikreate na po tayo. So, dito, sa baba, nakikita nyo po yung U. Yan, gagawa na tayo ngayon ng ating channel. So, dito, i-click nyo lang po yan. And dito, makikita nyo po yan dito sa taas, create a channel. So, ngayon, gagawa tayo ng panibago nating channel. So, click lang natin yan. And dito, hinahanap po, pwede nyo pong lagyan ng picture. Pwede pong maglagay tayo ng name. Ito na po yung handle natin or at. Yung mangyayari ay parang at na siya. So, gagawa tayo para madali po na siyang sundan. So, click lang natin to. Lalagay tayo ngayon ng picture dito sa ating camera. So, dito, pwede nating hanapin yung at sa camera at pwede ho tayo sa ating gallery. So, gagawin natin, yung gallery na lang natin. Hanap tayo na meron tayong image. So, i-click lang natin yan. So, ito na po yung ilalagay natin, save as profile picture. So, dito, lalagyan natin ng pangalan, pwede nating palitan. So, halimbawa, yung gusto nyo, yung screen name nyo or yung pangalan nyo mismo, pwede. So, inilagay ko dito yung pangalan ko. Halimbawa, papalitan ko siya. Pwede kong palitan ito kahit ano po yung gusto kong ilagay. Pero, syempre, maganda, related din po sa topic na gagawin nyo. Pwede po yan. So, pwede rin po yung mismong pangalan nyo. Kung vlogging po kayo, maganda, pwede rin po yung pangalan nyo. Pero, pwede rin po yung screen name nyo, pero depende po sa inyo. So, maglalagay na lang ako ng Mark lang din. So, halimbawa, ilalagay ko dito. So, dito, pwedeng may space po. Inilagay ko dyan, Mark the Vlogger. Halimbawa, yan lang po yung sample natin. Kung halimbawa, vlog po yung topic ko, para meron lang tayong mismong sample. So, i-click lang natin yung save. And dito, sa ibaba, makikita nyo yung handle. Pwede nating palitan yan. So, i-click lang natin yan. Click natin to. At ano ba yung gusto nyo makita? So, ganito siya. So, inilagay niya, yung nilagay kong title, yung name ko, yun din ang inilagay niya dito. Tanggalin ko na lang po yan. And makikita natin kung ito ay available. So, hihintayin nyo lang. And yan, hindi na siya available. Lagyan natin ng S. Tingnan natin kung available siya. Pag nag-check, yan, available siya. Mark the Vloggers. Yan na yung ating mismong handle. So, i-click lang natin yung save. And dito nakikita nyo, okay na siya. Create na tayo ng channel. Create channel. So, after nyo na-click yung channel, ito yung lalabas. Babalik tayo ulit dito sa parte na baba. Click lang natin yan. Gagawin natin is click lang natin to, you. And dito guys, meron na tayong account or meron na tayong channel. So, ang gagawin na natin ngayon, so ito na po yung ating panibagong YouTube channel, Mark the Vlogger. So, ang gagawin ko is i-click ko na itong view channel. So, makikita nyo ngayon dito, so wala pa po tayong mismong sariling video. Ang gagawin na natin is magpapublish tayo ng video. So, ang gagawin nyo lang is i-click nyo lang po itong, yan, click lang natin itong create para mag-publish po ng video. So, ngayon, nandito na tayo sa pangalawa. Tapos na po yung ating unang tutorial kung paano mag-create ng Google account and sariling YouTube channel. So, meron na tayong nagawa. Congrats, meron na tayong panibagong YouTube channel. So, ang gagawin na natin ngayon is click nyo po yung create. So, pwede na po kayo mag-upload. So, apat po agad yung pwede ho natin gawin. Dito, once na nakagawa tayo ng ating YouTube channel, pwede tayo mag-create ng short video, pwede tayo mag-upload ng long video or any video, basta't video, pwede ho tayong mag-live na po agad, and pwede po tayo mag-create ng post para po siyang Facebook. Yan po yung apat na pwede ho nating gawin dito agad sa ating YouTube channel. So, dahil wala pa tayong may i-upload, ang gagawin natin is aayusin muna natin yung ating mismong YouTube channel. So, para maging maganda. So, dito, pwede nating lagyan ng description. Mahalaga kung ano yung description din natin. Ito yung video makikita natin dun sa likod ng ating mga video. So, mamaya ipapakita ko yan. So, dito, halimbawa, ano ba yung pag-uusapan dun sa YouTube channel mo? Kung lifestyle yan, so ilagay mo dito, lifestyle. Sabihin na lang natin music or games or mukbang. So, depende po kung ano po yung gusto nyong uumpisahan. And next po, kapag meron na po kayong YouTube channel, ang next nyong i-upload or pwede kayong pumunta sa Play Store, hanapin nyo po yung YT Studio. So, dito sa YT Studio, dito na po makikita nyo po yung pinaka-dashboard. So, ang gagawin natin, so in-install ko muna or download nyo muna sa Play Store or App Store itong YT Studio. So, ipapakita ko sa inyo, YT Studio. So, kasi nakalagin tayo ngayon dito sa ating personal account, ang gagawin ko lang is click ko tong switch account.
para makita nyo rin po kung ano po yung mismong makikita nyo once na gumawa po kayo. So may mga YouTube channel tayo, nandito na po yung ating YouTube channel, no subscribers, i-click lang natin yan. So dito dito nyo po makikita yung mga analytics ng inyong YouTube channel. So makikita nyo po lahat dyan, yung mga subscribers, yung views at watch time nyo, para makita nyo yung mga requirements bago po kayo ma-monetize. So kung gusto nyo naman makita yung monetization, i-click nyo lang po yung earn sa baba. Makikita nyo yung community dito, yung analytics, and yung content. So kapag clinic po natin itong earn, makikita nyo po yung mga ito, watch page ad, and yung community naman, makikita nyo yung mga post nyo, yung analytics, dito nyo makikita yung overview, content, and audience, and yung content, dito nyo naman makikita yung mga in-upload yung video. So ngayon, kung gusto nyo naman ma-edit po yung mismong dito sa likod niya, at yung iba pang part ng inyong YouTube, pwede nyo pong i-open po siya sa desktop. So, yung YouTube desktop para mas marami po kayong magagawa. So, gagawin nyo YouTube desktop or YouTube mismo. Dito sa desktop, pwede po natin siyang i-edit. Yan. So, yung mismong desktop po yung gagamitin natin para ma-edit po natin yung mismong yung nandun sa background ng inyong YouTube. Ganun lang kadali. Ngayon, ituturo ko na sa inyo kung paano maabot yung 0 to 1,000 subscribers at ano ba yung mga topic na pwede nating umpisahan. So dito naman, meron tayo dito 50 YouTube ideas. So pwede nyo na rin screenshot and basahin nyo po at kung ano po yung gusto nyo pong umpisahan. So dito merong unboxing, tech and gadget reviews, life hacks, fail compilation. Lahat po yan po yung mga topic na pwede nyo pong umpisahan ngayon YouTube nyo sa 2025. Merong financial advice, book reviews, distraction. Lahat po yan ay pwede nating umpisan para alam nyo po yung tatakbuhin ng inyong YouTube channel. So piliin nyo po yan and mag-focus lang po kayo sa isang niche. Huwag po yung halo-halo para hindi po kayo mahirapan at matutulungan po kayo ng algorithm ni YouTube para mag-rank yung videos nyo at dumami po ang yung views nyo and dumami po yung subscribers nyo. So ngayon guys, ano ba yung mga dapat nating umpisan kung gusto nyo kumita ng malaki sa YouTube? Na ano ba yung mga niche? Ito po yung nakasulat dito na mga niche na pwede nating umpisahan na malaki po yung kita. So una, pwede po sa finance and investing, kasama na po yung mga make money online, health and fitness, and real estate, travel and lifestyle, legal and insurance advice, luxury lifestyle, ASMR, at po education and tutorials or online tutorials. Bakit ba mas malalaki yung mga bayad ng mga yan? Mas marami po kasi yung mga advertisers na pumupunta dyan sa mga yan kasi specific po yung mga kanilang audience or targeted yung kanilang audience. Mas marami pong mga company ang pumupunta dyan na maglagay ng kanilang companies or products kasi yung mga yan ay mga buyer. May meron silang capacity to buy. So halimbawa sa finance and investing, marami po dyan nagpapagawa ng ads. Kasi yung mga, kung comedy lang, mga ilan lang yung mga nagpapalagay dyan ng mga ads. Kaya mas mababa. So ito po yung mga may pinakamalalaki. So kaya kung pipili po kayo ngayon kung anong niche or topic yung pag-uusapan nyo, kung gusto yung malaki, mag-umpisa po kayo sa finance and investing, tech, pwede rin po yung tech o review sa mga tech, yung mga gamit, po pwede po yan. Halimbawa, laptop, cellphone, maganda po yung umpisan na yan. So, kung di nyo po alam, pwede nyo po yung umpisahan, maghanap po kayo ng mga tutorials na nagtuturo paano mag-umpisa sa tech reviews. So ngayon, siguro tinatanong mo na, sino ba yung mas malaki na kita dito ba sa pagko-content, dito ba sa Facebook o sa YouTube? Alam nyo guys na ang number 1 pa rin na mas pinakamalaki yung pagkakakitaan pagdating sa content creation, walang iba guys kundi sa YouTube. Bakit? Ang YouTube kasi, mas marami pong mga advertisers na naglalagay ng ads nila dito sa YouTube. Bakit? Mas marami kasi yung mahahaba yung videos. Kasi kapag segundo lang yung mismong video na ginawa mo, wala na siyang panahon para ilagay yung ads nila doon sa video na yon. And karamihan lang doon sa mga ads doon is parang gusto awareness lang. Hindi sila conversion. Ang conversion, mas malaki po yung binabayad nila. Ngayon, baka tinatanong mo, sino nga yung pinakamalaki na content creation? So, walang iba guys kundi si Mr. Beast. So, alam nyo ba yung magkano na ngayon yung kanyang worth ng kanyang channel? Umaabot na po siya ng 10 billion US dollar, yung worth ng kanyang channel. And kung i-convert natin yan sa peso, umaabot na po siya ng 580 billion pesos. So, wala siyang ibang ginawa kundi mag-create lang din ng content, yung mga quality content, mga game show content, and na-reach out niya yung mas pinakamaraming audience, and kaya yung number 1. Hindi po siya sa Facebook, sa YouTube po siya. Ngayon, kung gusto niyo pong matutunan yung mga yan at nag-umpisa na kayo, gusto niyo pong matutunan paano pa po kayo mag-create ng thumbnail,
maggawa ng title, tamang description, at papaano po mag-create ng isang video na kung saan tama po yung proseso o yung pagkakabalangkas ng yung video. So, gagawa tayo ng second part ng video na to, which is ang gagawin naman natin is ituturo natin lahat ng mga yon para matutunan nyo po kung papaano po ang mag-create ng video ng tama. So, yung matututunan nyo po doon is may 8 years experience sa paggagawa ng video. So, yan po yung natutunan natin and i-share din natin sa pangalawang part ng video na to. So, once again, sana kung nagustuhan nyo, i-hit nyo po yung like, i-share nyo to sa mga kakilala nyo, and mag-comment naman kayo dyan sa comment box ng I love this video. Ibig sabihin, nakarating kayo sa part ng video na to, and pwede kayo mag-type dyan, part 2. So, I need part 2 para malaman ko na gusto nyo yung part 2, which is ngayon nga yung mga content. And gagawa tayo ng playlist dito sa video na to. So, once again, this is Mark from Pinoy Influencer. Thanks for watching and see you on my next video. Thanks and bye-bye.